Ako na lang yung views, pero nung nadinig ko yung testimonya po ni Congressman Mike Person na si Guteza nakaditine sa hindi mahalawang lugar. Ang kanyang pamilya ay itinakas na. Nahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, ako ito malaya. Tapos uupo ako sa bahay kung manunood ako. Samantalang si Guteza nagpaglaban lang sa katotohanan, nagsabi lang ng totoo. Ito siya ay kinulong. Yung pamilya niya nagtatago. Nasaan ang katarungan? At kaya tayo naririto, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para ipaglaban kung ano ang totoo at kung ano ang makatwiran. Noong 1986, noong unang tinatalsik ng mga mamamayan ang tatay, itong aking nakaupo ngayon, diyan sa Malacanang. Ako po ay 16 years old lang. Gustong-gusto kong pumunta rito, sumali sa EDSA. Pero sinarado po nila yung Bulacan. Walang nakakapasok na sasakyan. Wala naman po ako sasakyan ng panahon na yun. Kaya nanonood lang ako sa TV. Pero ngayon, eto ako. 40 years later, I am now 56 years old. At eto pinagmamasdan ko. Muling inuulit ang kasaysayan sa ating harapan. Ang revolusyon muling nauulit ng mga mamamayan. At sino ang titindig? Tayo uli, yung mga ordinaryong tao. Kayo ng mga mamamayan, ang mga retired generals, ang lahat ng mga tao na narito sa mga probinsya na sumusuporta sa atin. Hindi na natin kakayanin ang taon-taon pa. Bagsak ang dolyar, ang ekonomiya, ang turismo, lahat ng presyo ng bilihin mahal. Hindi natin kakayanin ito, hindi tayo lalagpas ng isang taon. Magkakaroon tayo lahat. Ito na ang panahon. Pagaman tayong lahat dito. Marami na po nagsuwi kanina umulan. Inaabot na tayo ng ulan, pero tayo ay nanatili dito. Sapagkat alam natin hindi pa tapos ang laban. Hanggang naririyan pa, nandito tayo. At lalaban tayo hanggang matapos ito. Noong 1896, nag-umpisa po ang revolusyon ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio tumingin sa liwasan, pinunit ang kanyang sedula. Hudyat ng revolusyon ng Pilipinas noon. At sa kanyang pagtataas ng kamay, isinaboy niya ang kanyang sedula at sinabi niya sa kanyang mga kababayan ang kanyang hudyat, sugod. Sabi niya, sugod. Ngayon, uulitin natin. Sabi nila, konting na lang kayo. Sabi nila, hindi kayo tatagal. Sabi nila, mag-uuwihan kayo. Sabi nila, mamamatay ang apoy sa puso ninyo. Sabi nila, bukas maghahanap kayo ng kakainin nyo. Makakalimutan nyo ang testimonya ni Connie Guteza at ang lahat pa ng mga tao na lumalaban dito sa administrasyon nito. Pero sabi natin, ang apoy sa puso natin hanggang ngayon lumalagablab. At sa aking hudyat, sa pagtataas ng aking kamay, sabay-sabay tayong sisigaw. Kaya ba natin yun? Ang isisigaw natin sa pagtaas ko ng aking kamay, sugod! Sugod! Ingat, testing nga! 1, 2, 3! Sugod! Hindi po sogo, ha? Sugod! Ganun lang yun, sir! Kapag sumigaw kayo ng sugod, kailangan talagang gigil na gigil kayo. Yung parang pag nahuli nyo yung mister nyo papasok sa beer house, ay! Nakita nyo yung namutang sa inyo ng 10 taon na, hindi kayo binabayaran. Biglang sumulpot. Diba? Ay, yung utang mo! Ganyan ang ating sigaw. Ulit, sabihin natin. 1, 2, 3, sugod! Sa ating hudyat, pag tinaas ko yung kamay ko, sabay-sabay tayo sisigaw ng sugod! Malacanang! Nagilang. Malacanang, pakinggan nyo ang tinig ng mga taong inyong inapi na ginawa ninyong mga ulila sa kanilang ama na pinadala nyo sa ibang bansa. Ngayon, gabing ito, sumisigaw ang taong bayan! Pakinggan nyo ang tinig ng mga taong inyong pinapatay, inyong inalipusta, ipinakulong. Ngayon, tumitindig dito sa EDSA, binabawi ang kapangyarihan, ipinahiram sa inyo. Pakinggan nyo ang sigaw ng
kanyang kapatid na si President Ferdinand Bongbong Marcos, We deserve better. We deserve nothing but the best. Tulad ng sinabi ni Senator Amy Marcos, hindi tayo mananahimik. upang lalo pang painitin ang ating gabi. Pakinggan naman natin ang isa sa pinakamatagal na komedyante sa industriya. Yeah! Mga kaibigan, for Norman Mitchell! Ito ay isa sa kuya ko. Nasaan ka na, Kuya Norman? Norman! Norman! Pag hindi ka umakyat, Norman, Ruel, si Sito, ang problema kasi Lord, umamin na yung kapatid ni Marcos, si Vivian, na drug addict yung kanyang kapatid. So, ano na yun Lord? Tawag nito, health problem na yan Lord. Kuya Norman, nandyan pa ang 1452. okay. Wala na si Kuya Norman. So, Ganda, hindi oh. dire-diretso na natin yung mga bagay-bagay. Uy, 18 na So, pala. eto, alam mo, ang tawag dito, magmula nung nagsimula tayo, hanggang ngayon, 9 minutes na lang, ha? Ang banggang ito. Nakikita mo yung wire.